Gusto ko magbigay ng babala sa inyo dahil may mga nangangaral ngayon na hindi na daw kailangan ng tubig bautismo sa ating kapanahunan ngayon. Kaya totoo ba na hindi na kailangan ng tubig bautismo sa ating panahon ngayon dahil nandito na daw tayo sa under grace of God or sa dispensation of grace? Ang mga nangangaral na hindi na daw kailangan ng tubig bautismo sa panahon natin ngayon ay ang mga hyper-dispensationalists. Sila ay mga umalis sa pananampalatayang Baptist, gumawa ng sariling grupo, ngunit dala-dala pa rin nila ang pangalang Baptist sa kanilang grupo. Sila ay lumaganap at ang inaatake nila ngayon ay ang mga totoong Baptist. Sila ay magaling mangutya or mangasar sa comment section. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia pagdating dito sa tubig bautismo? Kaninong authority ba ito? Bakit natin ipagpapatuloy magpahanggang ngayon ang pagganap nito? Ayon po sa Biblia, ang tubig bautismo ay isang authority mula sa Diyos na unang ibinigay kay John the Baptist. At si John the Baptist mismo ang nag-acknowledge na siya ay isinugo ng Diyos upang bautismuhan ang mga nagsisampalataya, upang ihanda ang daanan ng Panginoon. At ang kagandahan dito, ang Panginoong Hesukristo mismo ay ni-recognize niya ang tubig bautismo na ginagawa ni John the Baptist. Kaya siya binautismuhan ni John. Yan po ay nakasulat sa Biblia. At during sa ministry ng Panginoong Hesukristo, sila ay gumaganap ng pagbabautismo kahit nung panahong hindi pa siya naipako. Yan ay nakasulat sa John chapter 3 verse 22 to 23 at sa John chapter 4 verse 1 to 2 na ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga apostol ay nagbabautismo ng mas maraming disipulo kaysa kay John the Baptist. Pagkatapos ng pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo, bago siya umakyat sa langit, inutos niya sa iglesia na bautismuhan ang mga nagsisampalataya. Una, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Pangalawa, bautismuhan ang mga nagsisampalataya. Ibig sabihin, ang pagbabautismo ay ginawang mandato ng Panginoong Hesukristo sa iglesia. Inutos niya mismo sa iglesia. At ito ay ginanap ng mga apostol, ng mga sinaunang mananampalataya. Dahil kung mapapansin po natin sa Acts chapter 2 verse 41, ang mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil sa ebanghelyong ipinapangaral ng mga apostol ay kailang binautismuhan ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. At dahil sa paglaganap ng mga mananampalataya, dahil sa kailang pagyakap sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, doon nagsimula ang great persecution sa iglesia. At ito ay pinangunahan ni Apostol Pablo na dati siya ay tinawag na Saul. Pinag-uusig niya ang iglesia, pinagpapatay niya ang mga mananampalataya at pinukulong niya. Kaya ang iglesia ng Panginoon, ang mga mananampalataya ay nagsikalat sa Judea, sa Samaria. Ngunit sa kailang pagkalat, sila pa rin ay nagpapatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya bagamat sila ay pinipersecute, marami pa rin mga nagsisampalataya at ang mga nagsisampalatayang yun ay kailang binautismuhan. Hanggang sa naabot ng ebanghelyo ang Ethiopian eunuch. Siya ay binautismuhan ni Philip hanggang sa naabot ng ebanghelyo si Cornelius at nabautismuhan ang kanyang buong bahay dahil sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristong ipinapangaral ni Apostol Pedro. Ngayon, sa kabila ng pag-uusig ni Apostol Pablo sa iglesia ng Panginoong Hesukristo, siya ay nakasumpong ng biyaya. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesukristo at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya ay nabulag, ngunit siya ay pinagaling ni Ananias, kung saan sinugo si Ananias para pagalingin si Apostol Pablo. At matapos niyang mapagaling si Apostol Pablo, kanya itong binautismuhan. Sa madaling salita, kahit si Apostol Pablo mismo ay nakatanggap ng pagbautismo sa tubig. At sino ba ito si Ananias? Si Ananias ay isang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa lugar ng Damascus. At nung gumaling na si Apostol Pablo, siya ay nabautismuhan na, nagsimula siya ngayong mangaral sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Siya ay pumasok sa mga sinagoga, ipinangaral niya ang ebanghelyo. Ngunit sa kanyang pangangaral, siya naman ngayon yung pinag-uusig ng mga Hudyong kasama niya noon sa pag-uusig sa iglesia ng Panginoon. Pinagtagkaan siyang patayin ng mga Hudyo. Pero siya ay itinakas ng mga mananampalataya at si Apostol Pablo ay pumunta sa Jerusalem upang sumama sa mga disipulo doon o sa mga mananampalataya. Ngunit siya ay hindi tinanggap
siya ay kinatakutan dahil akala nila na si Apostol Pablo ay hindi pa mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ganun pa man, si Apostol Pablo ay kinuha ni Barnabas, dinala sa mga apostol at doon siya tinanggap at sila ay magkasamang mangaral sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dumating ang araw na sila ay naghiwalay sa pangangaral. Ang 12 apostol ay nakapokus sa mga Hudyo at si Pablo naman ay nakapokus sa pangangaral sa mga Hintil. Ngunit sila po ay may isang ipinapangaral lamang, walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa pangangaral ni Apostol Pablo sa mga Hintil, maraming mga nagsisampalataya at kanila itong binautismuhan. Isa na dito yung jail keeper na binautismuhan niya kasama ang kanyang buong may bahay sapagkat sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na ipinapangaral ni Apostol Pablo. At hindi lang yan, may binautismuhan si Apostol Pablo, si Crispus, si Gaius at si Estepanas. Si Crispus ay isang ruler ng sinagoga, ngunit sumampalataya sa Panginoong Hesukristo kaya binautismuhan ito ni Apostol Pablo. Si Gaius naman ay bunga sa ministry ni Apostol Pablo na kalaunan naging kasama niya sa ministry or sa paglilingkod. Si Estepanas naman ay naging bunga niya sa paglilingkod o ng bunga niya sa lugar ng Achaia. So, may mga binautismuhan mismo si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral matapos tumanggap sa Panginoong Hesukristo. At hindi lang yan, sa tatlong itong na siya mismo ang nagbautismo, marami din silang binautismuhan na taga Corinthians. Yan ay nakasulat sa Acts chapter 18 verse 8 na maraming mga taga Corinthians na kailang binautismuhan. Sa madaling salita, yung utos ng Panginoong Hesukristo sa iglesia na ganapin ang pagbabautismo sa mga nagsisampalataya ay patuloy nilang ginaganap kahit nung panahong nakarating na sa mga Hintil ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi totoo na wala ng tubig bautismo sa panahon natin ngayon. Dahil si Apostol Pablo nga ay binautismuhan din. Ang ginagamit kasi ng mga hyper-dispensationalists para sabihin hindi na kailangan ng bautismo sa panahon natin ngayon or wala ng bautismo sa tubig sa panahon natin ngayon ay ang 1 Corinthians chapter 1 verse 17 na sinabi ni Apostol Pablo, I thank God that He sent me not to baptize but to preach the gospel. Tama ba ang pakahulugan ng mga hyper-dispensationalists na dahil sa verse na ito, hindi na natin kailangan bautismuhan ang mga nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo? Mali po. Dahil sinabi ko kanina, kahit si Apostol Pablo mismo ay nagpabautismo mismo at hindi po tayo sang-ayon. Isisingit ko lang ito, hindi po tayo sang-ayon sa ipinapangaral ng mga hyper-dispensationalists na si Apostol Pablo lang ang ating apostol ngayon. Dahil ang 12 apostol ay kasama po sa mga apostol na ating kinikilala. Sapagkat ang mga apostol na ito at si Apostol Pablo parehong isinugo ng Panginoong Hesukristo. Parehong nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At kung bakit mali ang pagkaunawa ng mga hyper-dispensationalists na wala na raw tubig bautismo sa panahon natin ngayon. Dahil ang sabi sa verse 14 to 16 na si Apostol Pablo mismo ay nagbabautismo. Kaya itong verse 17, nag-iisang talata, ay hindi sapat para pabulaanan ang patuloy na paggaganap ng mga Kristiyano noon sa tubig bautismo. Ang gusto lamang iparating ni Apostol Pablo dito sa verse 17 na ang tubig bautismo ay hindi kaparte ng kaligtasan. Kaya nga ang priority niyang ipangaral ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sapagkat ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaililigtas. Sa Romans chapter 1 verse 16, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa mga magsisampalataya. Kaya hindi nangangahulugan na ang Ebanghelyo ang kaligtasan ay hindi na natin pwedeng isa walang bahala ang utos ng Diyos na bautismuhan ang mga nagsisampalataya. Ito ay kanyang inutos sa iglesia. Dahil ang tubig bautismo ay isang kawangis sa pagkalibing at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesukristo. Yan ay nakasulat sa Romans chapter 6 verse 1 to 6. At ito ay kinikilala nating first step of obedience. Nawili ka nang magpagamit sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang tubig bautismo din mismo ang pintuan upang maibilang ka sa lokal na iglesia. Kung saan dyan ka magpagamit sa Panginoon, dyan mo i-invest yung talento mo sa Panginoon upang ikaw ay lalago bilang Kristiyano. Kaya sa mga talatang ating binanggit, mula sa panahon ni John the Baptist hanggang sa utos ng Panginoong Hesukristo, hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, makikita po natin na ang tubig bautismo ay patuloy nilang ginaganap
at hindi po natitigil. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang iglesyang itinayo ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon. Kung magpapatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sapagkat ang iglesia ay magpapatuloy sa lahat ng henerasyon, ibig sabihin, hanggat may sumasampalataya, hanggat may naliligtas, ay hindi din po nawawala ang pagbabautismo sa kanila. Dahil kapag ang isang sumampalataya ay mabautismuhan, siya ay maidagdag sa iglesia, at sa loob ng iglesia, doon siya turuan sa lahat ng mga kautusan na ipinag-uutos ng Diyos. Kaya nga malinaw sa Matthew 28 verse 18 to 19, "Go ye therefore and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things." Kaya kailangan na yung nagsisampalataya, mga naligtas, ay dapat mabautismuhan upang maidagdag sa lokal na iglesia, upang doon ay hubugin sila sa lahat ng doktrina ng Panginoon, sa lahat ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang purpose ng tubig bautismo, at ito rin ay kinikilalang bilang isa sa mga ordinansa ng Diyos o ng Panginoon sa loob ng iglesia. Kaya magpahanggang ngayon, ang bautismo ay hindi nawawala. Ito ay patuloy natin na ginaganap hanggat mayroong mga naligtas sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya.